Okay, so share ko sa inyo to guys, no? So ngayong araw guys, meron tayo ditong Apple device guys, no? So merong ipinadala sa atin guys na Apple device guys, no? So pinadala sa atin at gagawan rin natin guys ng video guys, no? So ito pala guys, yung unit nito guys ay parang itel ito guys, no? itel A70 guys. So may tatak siya dito guys, awesome, yan. So itel ito guys, no? So parang kamukha sila guys ng Tecno tsaka ng Infinix guys yung likod dito guys. Yan. So ang issue guys ng phone device na ito guys ay kapag i-charge natin ito guys ay nagkakaroon siya guys ng light indicator guys, no? Dito guys sa taas guys. Yan, kung makita nyo guys. So nagkakaroon siya guys ng light indicator. So tanggalin natin guys, mawala guys yung light indicator. So kapag isinaksak naman natin ay nagkakaroon siya guys ng light indicator. So yung response niya guys ay light indicator guys, no? So wala siyang vibrate, wala siyang display, pero meron siyang light indicator. Yan. So dito natin malaman kung anong tama guys ng phone device nito guys, no? So gagamitan natin ito guys ng schematic natin guys. Yan. So subukan natin ipaparead guys. So dapat ito guys kakain ito guys ng amperahe guys, no? So yung normal nito guys ay 1.2, 1.6, 1.5, mga ganyan guys yung reading guys ng schematic natin guys, no? So kapag ito guys ay hindi kakain ng ganong amperahe guys, so possible guys na merong tama guys yung charging port guys ng phone device nito guys, no? Yan, so kung makita nyo guys, makita kasi ninyo guys ay yan, so bumababa siya. So biglang baba siya guys, no? Yan. So kung makita nyo guys ay possible nito guys ay may tama guys yung charging port niya guys, no? Yan, so tumataas siya, tumataas. Pero hindi siya umabot guys ng 1 point something guys, no? Yan. So ayan siya guys, no? So kung makita nyo guys ay hindi umabot guys ng 1 point something guys, no? So medyo mababa guys yung pasok guys ng amperahe niya guys. So possible nito guys ay may tama ito guys yung charging port nito guys, no? So ang gagawin natin dito guys sa phone device nito guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no? So para mabuksan natin guys yung unit na ito guys ay una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray nito guys. Yan. So titester pa rin natin guys yung ano nito guys, yung charging port nito. Yan, so tanggalin natin yan. So subukan natin guys kung pwede tayo mga direct. So hindi siya guys, no? So dito talaga tayo dadaan guys. Yan, so subukan natin buksan natin to siya guys. So possible guys na nabuksan na ito guys, no? Kasi madali na lang siya buksan guys. So gamit tayo dito guys ng electronic liquid natin. So sa mga ganitong bakaber guys, so merong lang possibility dito guys na matanggal guys yung pintura nito guys, no? Mga ganitong type guys ng cover guys sa likod. So madalas guys ay natatanggal guys yung mga pintura nito guys. Yan. So dandan kayo dito guys, na meron kasi siyang flex dito guys. So parang flex guys ng fingerprint sensor ito guys. So ayun siya guys, no? So nabuksan na natin siya guys. So nabuksan na ito guys, no? Kaya madali na siya buksan guys. Yan. So matindi guys yung pagkalagay guys ng glue nito. So itel nga ito guys, no? So yung battery niya guys ay itel ito guys. So ayan siya guys, no? So natanggalin natin siya. So sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no? Para mabuksan natin ito guys.
So, ayan siya guys, no? So, natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts dito guys. So, ito pala guys ay type C ito guys, no? So, yung type C na ito, guys ay nasa 16 pin ito guys, no? So, yung micro naman guys ay nasa 5 pin guys. So, bali yung kung papalitan natin ito guys ng charging port ay maghihinang tayo dito guys ng 16 pin guys, no? Or 16 guys na pin guys. Hindi katulad dito guys sa micro na ito guys na 5 pin lang ito guys, no? Yan. So, ito guys ay type C at ito guys yung micro naman ay nasa 5 pin. So, magkaiba sila guys, no? So, ito guys ay 16 pin at ito guys ay 5 pin guys. Yan. So natin guys ay bubuksan natin guys yung unit nito guys. So, dito guys, pwede yung gumamit guys ng pang-opening tools nyo guys, no? So, sa akin guys, kukulang guys yung gagamitin ko dito guys. Yan. So, ito guys yung loob guys ng ITIL na ito guys, no? Parang A70 ito guys. So, sunod natin guys ay una natin gagawin ay tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng battery niya guys, no? Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. So, tanggalin natin yan. So, tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng fingerprint sensor nito guys. So, kayo dito guys, no? Dandaan kayo guys. So, kapag ito guys ay naputol guys ay pwede kayong mag-abono guys, no? Or magalit sa inyo guys yung customer guys. Kasi ito guys kapag napunit ay pwedeng ma-disable guys yung fingerprint sensor guys ng phone device nito guys. Yan. So, sunod natin dito guys, natanggal na rin natin guys yung FPC connector guys ng battery. So, ito guys yung charging port niya guys, no? So, type C nga ito. So, tanggalin natin ito guys. Yung place guys ng charging. So, ayan siya guys, no? So, natanggal natin. So, subukan natin guys. So, titester natin guys yung charging port nito guys, no? So, yung reading niya guys ay, kung makita nyo guys ay, wala siyang guys, no? 4.9 guys. Yan. So, kung makita nyo guys ay hindi siya umabot guys. So, hindi makita guys. Yan. So, test natin ulit. So, wala siyang 4.9 guys, no? Or full, nasa 5 volts. 4.8, 4.9. Yan. So, yan yung reading niya guys. So, ibig sabihin nito guys ay may tama talaga guys yung charging port nito guys, no? Kasi kung okay ito guys or yung goods ito guys yung charging port nito guys. So, dapat guys ay magre-reading ito guys ng 4.9 guys, no? Or 5 volts guys. Yan. So, dito guys kung makita nyo guys ay wala siyang reading guys na 5 volts or 4.9 something. So, ang ibig sabihin nito guys ay may tama guys yung charging port nito guys, no? So, sira na ito guys yung charging port nito guys. Kaya ayaw niya mag-charge guys, no? Yan. So, light indicator lang guys yung response guys. So, ang gagawin natin dito guys ay subukan natin ito guys palitan guys ng bagong charging port guys. So, subukan natin kung meron tayong ganitong charging port guys. Yan. So, tabi natin guys yung unit ito guys, no? So, ito guys yung charging port niya guys. So, naka-UV light pa ito. So, meron na siyang glow guys, no? So, subukan natin palitan ito guys kapag mapagana natin ito guys. So, dito guys, meron naman tayong dito guys na mga charging port guys, no? So, dito hanapan natin siya guys ng kapareho guys na charging port guys. So, ito guys ay hindi. So, hindi rin ito. Ito hindi rin siya. So, ito ay pang Redmi Xiaomi. So, parang wala tayong ganito guys, ha. So, pang Vivo. Pang Oppo. So, parang wala tayong ganito guys. So, ito guys. Yan. So, ito guys yung charging port niya guys, no? So, subukan natin guys, palitan natin ito. So, ito siya guys, no? So, palitan natin ito guys. So, kailangan natin dito guys ng soldering iron natin guys, no? So, kung wala kayong guys, wala kayong hot air, so pwede kayong gumamit guys ng soldering iron guys, no? Basta kabisado nyo guys yung gamitin guys yung soldering iron guys. So, ito pala guys ay nasa 16 pin guys, no? So, bali yung hinangin natin dito guys ay nasa 16 guys na
ngipin nito guys, no, or yung pin nito guys. Yan. So type C guys, gamit lang guys yung soldering iron. So subukan natin. So wala pa kasi tayong ano guys, hot air guys, no. So yung mouthpiece nito guys, ingatan nyo guys, nandito lang siya guys, no. Iwasan nyo guys, kasi kapag ito guys ay natamaan or nalagyan guys ng flux guys ay dudoble guys yung trabaho nyo guys, no. Yan. So nasira kasi ito guys yung mic nito guys kapag natamaan guys. Yan. So same naman sila guys, no. So ang gagawin natin dito guys ay, una natin gagawin dito guys ay injectan natin ito guys ng flux guys, no. So inject tayo ng flux. So una nating gagawin dito guys ay tanggalin natin dito guys yung glow nito guys, no. So yung mic dito guys ay takpan natin guys. So wala tayong tape guys, so ito lang muna guys. So takpan natin guys yung mic nito para sureball tayo. Yan. Sunod natin dito guys ay kailangan natin ito guys ng soldering iron natin guys, no. So isom muna lang guys para makita natin. Yan. So una natin yung gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung glue nito guys, no. Yan. So simulan natin. So ayun siya guys, no. So natanggal natin guys yung glue nito guys. So sunod natin guys ay subukan natin tanggalin guys yung charging port nito guys, no. So linisan muna natin guys. So pero meron pa rin siya na iwan guys na kunting glue guys, no. So tatanggalin natin yan. Yan. So natanggal natin guys. So kung makita nyo guys ay nasa 16 pin ito guys, no. Yan. So medyo madami-dami ito guys. So ang gagawin natin dito guys ay tatanggalin na natin ito guys. So inject tayo ulit guys ng flux. So gamit tayo dito guys ng soldering lead natin guys, no. So subukan natin guys, tanggalin natin guys yung charging port nito guys. So ingat tayo dito guys, no, kasi pwede siyang mag-lifted guys. Pwedeng masira guys yung mga paa nito guys. Yan. So simulan natin. So ayun guys, so bunot tayo, bunot. So dandan tayo.
Yan, so natanggal natin guys. Yan. So successful tayo guys sa pagbunot guys ng charging port guys, no. So kung makita niyo guys ay wala siyang lifted guys, no, or damage guys. So ang gagawin natin, linisin natin to guys. So linis natin yung cleaning natin guys. Linisin muna natin to. So gamit tayo dito guys ng soldering wick natin guys, no. So caps tayo. So kailangan natin to guys butasin guys yung apat na ito guys, no, para hindi tayo mahirapan guys pag salpak guys ng bagong charging port nito guys. Yan. Tsaka yung mga ano nito guys, yung mga pin nito. So linisin rin natin. So maglalagay kasi tayo guys ng panibagong lid dito guys, no. Yan. So kung makita niyo guys ay nabutas natin guys yung apat na ito guys, no. So ayan siya guys. So malinis na yan siya guys. So, i-finishing natin ng linis. Yan. So, kung makita nyo guys ay sobrang linis na yan siya guys, no. So, pwede na natin siya guys i-installan guys ng bagong charging port niya guys, no. So, ito guys, magkuha tayo dito guys ng isang piraso. So, sana guys ay compatible ito guys, no. So wala na kasi tayong ibang type dyan guys na katulad dito guys na type C guys, no. So subukan natin. Yun. So sukat na sukat siya guys, no. Kung makita nyo guys. Yan. Sukat na sukat siya guys. So ibig sabihin guys ay compatible ito guys, no. Yan. So tanggalin natin. So balik natin. Yan. So sukat na sukat siya guys. So okay to siya guys. Pwede natin siyang install ito. So bago natin guys install ito guys ay sure ball natin guys, hinanga natin ng kunti ito guys, no. So hinanga natin kunti ito guys. Yan. So kailangan natin ito may hinangan guys, no. Kasi para pag salpak nito doon sa charging port niya guys ay hindi tayo mahirapan guys, no. So kailangan guys ay meron siyang hinang guys. So ayan siya guys, no. So nainangan natin guys. So sulit guys yung pagkahinang natin guys, no. So dapat guys ay successful tayo nito guys. So maglalagay lang tayo dito guys ng lid niya guys, no. So lagyan natin dito guys ng lid niya. Yan. So ayan siya guys. So install natin guys yung bagong charging port nito guys, no. So dapat guys successful. Yan. So hinangin natin guys. So i-zoom pa rin natin guys, no, para makita natin guys. Yan. So simulan natin guys. So 16 pin ito guys. So kailangan mahinang natin guys yung 16 pin ito.
So maglagay tayo ulit. Inject natin ng flux para maganda yung pagkahinang natin. So hinangin natin guys, 16 pin ito. So medyo matrabaho lang siya guys. Yan. So dapat yung ano yung malinaw guys, yung ano nyo guys ng mga mata nyo dito guys. At hindi kayo manginig dito guys, no. So medyo maliit kasi ito guys. Yan. So kung makita nyo guys ay nahinang na natin guys ng 16 pin ito guys, no. So ngayon guys ay lalagyan na rin natin guys yung mga paa nito para matibay ito. Yan. So nalagyan na rin natin guys ng hinang guys yung mga paa nito guys, no. So yung ipin niya guys ay nahinang na rin natin. So bago natin install to guys ay titis muna natin to guys, no. So linisin muna natin guys. So sana guys ay successful tayo dito guys, no. Yan. So 16 pin guys, type C. Type C charging port guys. Ayan siya guys. So solid guys yung pagkahinang natin guys, no. So dapat guys ay hindi siya magdikit-dikit guys, no. Yan. So bawat isa guys ay nahinang dapat guys. Yan. So subukan natin guys. So mag-ano tayo dito guys, magsuka tayo guys ng 5 volts guys. So kailangan guys ay meron tayong ma-reading dito. So kapag meron tayong ma-reading dito guys, ibig sabihin guys ay successful tayo guys, no. So saksakan natin guys. So magano lang tayo dito guys ng 5 volts guys, no. Mag-reading tayo guys ng 5 volts. So para maka-reading tayo guys, gagamit tayo dito guys ng digital multimeter natin. So pag meron tayong ma-reading ay successful tayo guys. So kita ba? Yan. So kung makita nyo guys ay kanina guys wala siyang 4.9 guys, no. So ngayon guys ay meron na siyang 4.9 guys or nasa 5 volts na rin ito guys, no. Yan kung makita nyo guys. So 4.9, so kita ba? So ipailawin natin yung digital multimeter natin. Yan. So kanina guys ay wala siyang 5 volts guys, no, or 4.9 guys, 4.9 something. So ngayon guys ay meron na siyang 4.9 guys or nasa 5 volts na rin ito guys. So ibig sabihin nito guys ay magcha-charge na ito guys, no, at successful tayo guys sa pagpalit guys ng charging port nito guys. Yan. So subukan natin. So balik natin guys sa unit ito guys. So sabi guys ng digital multimeter guys ay nasa 5 volts na. Ibig sabihin guys dapat mag-charge ito guys. So linisin muna natin. Yan. So natin guys, balik natin guys yung DC connector guys ng battery niya. So dapat ito guys ay lalabas na ito guys yung charging logo niya guys, no. So kanina kasi guys ay hindi lumalabas guys yung charging logo niya guys. So ayan siya guys, no. So kung makita niyo guys ay charging na siya guys, no. Yan. So successful tayo guys, lumabas na guys yung charging logo niya guys. So ang problema lang guys ay brown out na. Yan. So successful pa rin tayo guys, no. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. So may brown out lang ngayon guys. So hindi natin matest. Yan. So wala na siyang ilaw. So brown out tayo ngayon guys. So nakita natin guys yung last niya guys na lumabas guys yung charging logo niya guys, no. So okay na siya guys. Yan. So brown out lang guys. So, successful na rin ito guys. Meron na kasi siyang ano guys, 5 volts. So, kanina talaga guys ay wala siyang 5 volts guys, no. Yan. So, okay na yun siya guys.
So ayan siya guys, no. So bumalik guys yung kuryente natin. So papakita ko lang sa inyo guys na successful tayo guys, no. So try natin guys ulit, i-charge natin. Subukan natin guys kapag lalabas guys ulit guys yung logo niya guys. Yan yung charging logo niya guys. So lumabas na guys, no, yung charging logo niya guys. Ibig sabihin nito guys ay charging ito guys. Yan. So 0%, so na drain talaga guys. So fast charger siya guys, no. So nagkaroon siya guys ng 0% guys. So para sure tayo guys, gagamit tayo dito guys ng schematic natin. So ipaparade natin ito guys. So kanina kasi guys ay wala siyang mahina guys yung low current guys yung amperahe nito guys, no. So subukan natin guys kapag maging normal na ito guys yung current nito guys or yung ampere na pumapasok dito guys. So dapat magre-red ito guys yung red na ito guys yung amperahe niya guys. Yan, so lumabas guys yung charging logo niya guys. So dapat guys ay magka-count ito guys ng 1 point something guys, no. So yan, 7, 9, yan. So 1.7 guys. So pag ganito reading guys ay drain ito guys, no. So ito guys ay normal na reading guys, no. 1 point something guys. So ibig sabihin nito guys ay successful tayo guys sa pag palit guys ng charging port guys na type C guys, no. So 16 pin siya guys. Yan. So charging na yan siya guys. So meron na siyang reading guys na 1 point something guys. Yan. So ganun lang guys, no. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no. Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.